Mga kababayan, 60 plus bagong ATM rules simula Abril 6. Kung hindi kayo alerto, maaaring malit o mawalan ng pera. Huwag mag-alala. Ipapakita namin kung ano ang dapat gawin para ligtas ang bawat withdraw. Kung gusto ninyo ng mabilis at eksaktong updates para sa mga Pilipino lang, mag-subscribe na at pindutin ang bell para lagi kayong unang makakaalam. Mula sa Abril 6, isang malaking pagbabago ang ipapatupad sa mga ACM sa buong Pilipinas at ito ay direktang makakaapekto sa mga Pilipinong higit sa 60 taong gulang. Ang mga bagong panuntunan sa pera ay hindi lamang simpleng regulasyon ng bangko. Ito ay hakbang upang maprotektahan ang iyong ipon at maiwasan ang mga scam at iba pang panganib na kasalukuyang laganap. Kung ikaw ay senior citizen, napakahalaga na malaman mo agad ang mga hakbang na dapat gawin upang hindi ka mapahamak at masiguro na ang iyong pera ay nananatiling ligtas at madaling ma-access. Sa unang tingin, maaaring nakakalito ang bagong sistema, ngunit sa tamang gabay at kaalaman, magiging mas ligtas, mas mabilis at mas maayos ang bawat transaksyon mo sa ATM. Ang unang hakbang na dapat gawin ay suriin ang iyong ATM card at bank account. Maraming bangko ang magpapadala ng abiso sa pamamagitan ng text message o email kung kinakailangan ng update sa iyong account o kung may bagong feature na ipinatutupad para sa mga senior citizens. Ang simpleng hakbang na ito ay hindi lamang formalidad. Ito ay proteksyon laban sa unauthorized access at financial fraud. Mahalaga ring malaman na may mga limitasyon sa halagang maaaring i-withdraw kada araw at ang limitasyong ito ay nag-iiba depende sa bangko. Dahil dito, dapat planuhin ng maaga ang iyong pera lalo na kung may mga regular na bayarin, gamot o iba pang kailangan. Ang pagiging alerto sa mga opisyal na anunsyo ng bangko ay makakatulong upang hindi ka maabala o mawalan ng access sa iyong pera sa oras na kailangan mo ito. Bukod sa limitasyon sa halagang makukuha, may mga bagong hakbang din sa seguridad ng account. Maraming bangko ang nag-aalok ng multi-factor authentication kung saan hindi lang ang ATM card at PIN ang kailangan, kundi pati na rin ang isang temporary code na ipapadala sa iyong mobile phone o email. Sa una, maaaring nakaka-intimidate ito. Ngunit sa katagalan, makakaramdam ka ng mas mataas na proteksyon at seguridad. Isa pang aspeto ng bagong regulasyon ay transparency sa mga fees at charges. Dati maraming senior ang nagrereklamo tungkol sa hidden fees sa bawat withdraw o transfer. Ngunit ngayon, obligado ang bangko na malinaw na ipakita sa screen bago ang bawat transaksyon kung magkano ang babayaran. Ito ay makakatulong upang maiwasan ang hindi inaasahang gastos at mas mapagplanuhan ang iyong paggastos. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang edukasyon sa financial literacy para sa mga senior citizens. Ang mga bangko ay nagbibigay ng seminar, online tutorials at instructional videos upang tulungan ang mga nakatatanda na maintindihan ang digital banking tools. Lalo na kung hindi sanay sa paggamit ng mobile banking o online transactions. Ito ay napakahalaga dahil sa paglipas ng panahon, mas marami ang digital transactions at mas kakaunti ang pagkakataon na makausap ang teller sa personal. Ang kaalaman sa tamang paggamit ng ATM, mobile banking at iba pang financial platforms ay nagbibigay kumpiyansa at kakayahang protektahan ang iyong pera sa anumang sitwasyon. Mahalaga rin ang kaligtasan sa pisikal na ATM. Ang mga senior citizens ay kadalasang target ng snatching o scam sa ATM. Kaya dapat laging piliin ang ligtas na lokasyon tulad ng mga well-lit na lugar sa loob ng bangko o sa matataas na mall na may security cameras. Palaging bantayan ang paligid bago magsimula ng transaksyon at huwag ipakita ang iyong cash sa labas ng ATM. Huwag ding ibigay ang iyong PIN or account details sa kahit sino, kahit pa nag-aangkin sila na sila ay mula sa bangko. Ang mga bagong patakaran mula Abril 6
ay hindi lamang technical. Ito ay pangkaligtasang panuntunan para sa bawat senior citizen. Isa pa sa mga mahalagang aspeto ng bagong regulasyon ay ang pagpaplano ng cash flow. Dahil sa daily withdrawal limits, maaaring kailanganin mong hatiin ang iyong mga pangangailangan sa mas maagang oras o planuhin ang pag-withdraw sa ibang araw. Halimbawa, kung may buwanang bayarin tulad ng kuryente, tubig o gamot, dapat malaman mo kung gaano karaming cash ang kakailanganin at siguraduhin na sapat ang limitasyon ng iyong ATM withdraw. Makakatulong ito upang maiwasan ang stress at pagkaabala sa oras na kailangan mo ang pera. Sa kabila ng lahat ng pagbabago, may mga hakbang na maaaring gawin upang mas mapadali ang transaksyon. Una, surin kung ang iyong bangko ay nag-aalok ng online banking o mobile banking apps. Sa ganitong paraan, makikita mo agad ang iyong balance, history ng transactions at maaari ring mag-transfer ng pera nang hindi na kailangang pumunta sa ATM. Para sa mga senior, ang simpleng paggamit ng mobile banking ay maaaring magdala ng malaking kaginhawaan at bawas sa stress, lalo na kung malayo ang bangko o maraming tao sa paligid ng ATM. Dapat ring isaalang-alang ang pagkakaroon ng trusted contact. Kung ikaw ay nahihirapang mag-manage ng pera o may limitadong kaalaman sa digital banking, makabubuti ang pagkakaroon ng anak, kaanak o kaibigan na maaari mong lapitan para sa guidance. Hindi ito nangangahulugang mawawala ang kontra mo sa iyong pera, ngunit nagbibigay ito ng dagdag na suporta at proteksyon. Maraming senior ang nagiging biktima ng financial scams dahil sa kakulangan ng kaalaman o tulong. Kaya ang pagkakaroon ng trusted contact ay isang mahalagang hakbang para sa seguridad. Isa pang bagong feature na ipinatutupad ng ilang bangko ay ang alert notifications sa bawat transaction. Sa tuwing may withdraw o deposit, makakatanggap ka ng text o email na nagpapaalala sa iyo ng naganap na transaksyon. Kung may abnormo o hindi kilalang transaksyon, maaari agad itong i-report sa bangko. Ang ganitong sistema ay nagbibigay kapayapaan ng isip sapagkat kahit malayo ka sa bangko, alam mong may alerto kung may nangyaring hindi tama sa iyong account. Hindi rin pwedeng kalimutan ang aspeto ng budgeting at financial planning. Dahil sa limitadong access sa cash kada araw, mahalaga ang maayos na pagpaplano kung paano gagastusin ang pera. Maaring gumawa ng simpleng ledger o notebook kung saan itatala ang bawat gastusin, bayarin at mga pangangailangan sa pagkain at gamot. Sa ganitong paraan, mas magiging kontrolado ang iyong pera at hindi ka magugulat kung may kailangan kang bayaran sa hinaharap. Ang tamang pagpaplano ay nagbibigay din ng pagkakataon upang mas ma-enjoy ang pensyon at savings na pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Bukod dito, may mga organisasyon at local government units na nagbibigay ng support programs para sa senior citizens. Halimbawa, may mga financial literacy programs, ATM assistance at counseling sessions upang turuan ang mga nakatatanda sa tamang paggamit ng pera sa bagong sistema. Ang pagsali sa ganitong programa ay hindi lamang nakakatulong sa financial security, kundi nagbibigay din ng social support at pakiramdam na hindi ka nag-iisa sa harap ng pagbabago. Sa huli, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagiging proactive at maalam sa mga bagong panuntunan. Huwag hintayin na magkaroon ng problema bago kumilos. Simulan sa simpleng pag-update ng account information, pag-unawa sa withdrawal limits, pagsasanay sa mobile banking at pagtutok sa physical security sa ATM. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang abala, stress at panganib sa pera at kaligtasan. Ang pagbabago ng sistema ay maaaring magdulot ng kaba sa una. Ngunit sa tamang kaalaman at gabay, magiging mas madali at ligtas ang pamamahala ng iyong pera.
Ang mga bagong regulasyon sa ATM para sa mga senior citizens ay isang hakbang para sa mas ligtas, mas transparent at mas modernong banking system sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagiging alerto, maalam at mainat, masisiguro mong ang iyong pera ay protektado, ang iyong transaksyon ay maayos, at ikaw ay handa sa anumang pagbabago sa hinaharap. Huwag matakot sa pagbabago. Bagkus ay gamitin ang pagkakataon upang mas mapahusay ang iyong kaalaman at kakayahan sa financial management. Sa huli, ang pangunahing layunin ng bagong patakaran ay ang proteksyon mo bilang senior citizen at ang pagtiyak na ang bawat piso na iyong pinaghirapan ay ligtas at maayos na magagamit para sa iyong pangangailangan at kaligayahan sa araw-araw. Ta